suggest mo sa akin. System ko ng Yagi. Huwag sa kamali First Thessalonians 3:5. Sabi doon, He who called you is faithful, and He shall bring it to pass. Kasi sabi ko, Lord, ikaw tumawag sa akin, kaya kailangan makapasa ako. So, sabihin, ang konteksto nun, yung pangyayari niya lahat ng mga bagay na kailangan mangyari. So, lilipas yung mga problema na hinaharap mo. So, every time na maharap ako sa mga difficulties, sa mga requirements sa school, sabi ko, parang imposible matapos ko to. So, kiklaim ko lang yung verse na yun. You who called me, so, ginagawa kong first person, you who called me faithful and you shall bring it to pass. So, naging totoo yung pangako yun na Panginoon sa akin, na talaga naging madali yung otherwise difficult na situation sa akin. Maging yung times na, although baka hindi kayo maniwala na may difficulty ako sa pagbabayad ng tuition, pagkat may sumusuporta sa akin, yung kapatid kong nag-PTNT naman sa US, at minsan hindi naman makapagpadala. Kaya dumarating din sa akin yung time na yun na hindi ko alam kung paano mababayaran yung tuition fee. So again, kinilaim ko yung verse na yun, and ang Diyos ang gumawa para makapagtrabaho ako doon sa seminary, kaya nalibre na ako. Talagang nakakatawa ang Panginoon pag gumawa at sinunod mo yung pinapagawa sa'yo kahit alam mo hindi mo kaya, pero yung isang verse pa na pinangawa ko rin sa 2 Corinthians 3 na He is our sufficiency. Na hindi naman pinag-usapan din yung galing mo, yung husay mo, kundi siya na tumawag din sa'yo, siya naman ang tutulong sa'yo sa lahat ng dapat. So napakasarap na sumunod sa Panginoon, lalo mong mararanasan sa yung kanyang katapatan sa kabila ng kahinaan mo. Sabi nga ni Paul, when you are weak, when He is weak, then He is strong. So, mas nararanasan natin yung kalakasan ng Diyos kapag tayo kaya pinapuri ko ang Panginoon sa ginagawa niya sa akin at aking pinagmamalaki na siya ay matapat sa kanyang mga pangako. Kanta, pare. Walang kanta yun eh. Sige na, wala kang mahiya. Tanong natin kay Pastora kung totoo lahat yun. Oo nga. Wala bang kanta yun? Faithful. Meron yun. Faith is thy Oh, faithfulness. goodness, your Lord my Father, Ay, there is no shadow of turning with thee. Thou wonders not thy Ibay ko na, ibay ko na. Faith is thy faithfulness. Ever will. Para ano yung ano mo? Praise Ano? It will faithfulness. come to pass. You shall bring it to pass. Bring it You to will pass. make it happen. Yon. Palagay ko, dinadala mo lang sa fast food yung teacher mo, kaya paano? Kaya ka pumapasa. Oh, huli na lang kay Maring Eboy. But first, wala ako na ang Panginoon ang nagtagpo-tagpo sa bawat lugar. Hindi ko na plan. Lalo na yung sa ibang mga bagong kasama natin dito. Kami nila pare, patagal-tagal na kami kasama for the Mexico guys. Siguro this is the first time na magkasama-sama tayo. Maliban na sa mga pinsan ko. Kasi matagal na yung kasama tayo. Kumbaga, yung mga gawain na katulad nito, parang ang kamay ng Diyos ang yung makagtating kung magkasama-sama tayo and give glory to our Lord and Savior. And I'd like to tell you that I'm also blessed to be with you tonight. Simple lang yung gawain natin. Wala naman talagang pinaghandaan. Pero nakikita natin na sa mga simpleng gawain na katulad nito, ang Espiritu ng Panginoon, ang kamay ng Panginoon, ang nagbibigay at patuloy na nagbibigay ng kaligayahan sa puso ng bawat natin. Marahil, pagbalik natin sa Bacoor, iba-iba na ulit tayo ng gawain, iba-ibang ministry, some in the church, some in the ministry, kami naman ng pastoral sa ibang congregation. Hindi pa congregation ng Danghari, pero we are praying sa kalooban ng Panginoon na maging congregation ito very, very soon.
na sa ating mga gawain, pagkamat time will come na hiwa-hiwalay ulit tayo, pero yung mga gawain na katulad nito, that we want to have this time together ay magiging madali para sa atin ang ngitian ng bawat isa na sasabi natin that we are all brothers, hindi lang magkakapatid at magkakamag-anak in blood, but more importantly, we are all brothers. Ang isang encouragement sa akin, yung buhay ni Joshua. Because Joshua is a young and strong and spiritual leader that nag-lead sa bayan ng Israel upang marating nila ang lupang Kanaan. Ang pangako sa kanya ng Panginoon ay, I will be with you saan ka man pumaroon. Tapos yung later part ng ano na yon, ng talata na yun, sinasabi doon na ang naisin ng puso ni Joshua na malaking ko ang tahanan ng Panginoon sa lahat ng sandali ng aking buhay. Bilang tayo mga Kristiyano, yun ang naisin natin. Na lagi nating malasin ang templo ng Panginoon sa lahat ng panahon ng ating buhay. Sapagkat nararanasan natin kung anong hirap kapag lumabas ka sa iglesia ng Panginoon, kapag umalis ka sa kapatiran. Doon mo mararanasan ang lahat ng mga problema, yung bigat ng dalahin, sapagkat tunay na ang kaligayahan ng mga anak ng Diyos ay maging sama-sama katulad nito at lagi natin purihin ang ating nag-iisang Diyos, ang ating buhay. Pagdating ng time sa dumating na ang ating Panginoong Jesus, na tayo lahat ay nasa langit, na tayo nasa paraiso. Ganito yung gagawin natin. Tayo ay kakanta, tayo ay aawit, and tayo ang lahat ay magpupuri sa ating Diyos. So it's a good thing that we're doing it habang nandito pa lang tayo. So yung company natin as brothers, let us always keep it. Kahit hindi tayo laging magkakasama, kahit hindi tayo araw-araw nagkakasama. Iba yung feeling na magkakasama tayo dahil isang ating dahil mayroon tayo. Nagkanta ba doon? Undivided. Yan. Si Maring Ebo, yung mga kasali sa choir. Yan ang mga kasali, alto yan eh. Yan ang pambato ng mga altonado. Binabato. Malakas na mga ito kasama ni Pastora. Matagal niyang kasama namin sa choir. Sa zone choir pa, 1980s pa. Matagal niya, mga 30 taon na sa choir eh. Ako lang yata hindi natuto sa choir na matagal. So, sa akin naman, dahil ako na lang huli, kakanta na lang ako, hindi na ako mag-share